Isang generation ang tinuro ng Lord kay Joshua. Kapag yung susunod na generation ay mangutana, unsa man kining mga bato, isulti sa ilaha na kanang mga bato ay remembrance, nagipaundang ng Lord ang Jordan River para malaman ng susunod generation na maayo ang ating Ginoo. Okay si Joshua sa kanyang kapanahunan. Okay siya sa family. Okay siya sa pagbabasa ng Word of God. Meditate by one day and night. Sa kanya yun. Pero nung siya ay namatay, walang sumunod na godly. Ibig sabihin, sa time niya, okay lang. Nagwo-worship ang mga tao. May kahatlok sa Ginoo. Pero nung siya at ang kanyang mga generation ay nangamatay, ito na yung nahitabo. After that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Itong generation na ito, nagwo-worship kay Lord, kaso namamatay na. Ang problema nila, di nila ipasa sa susunod na generation. Itong generation na ito ay lumaki. Nagdalaga, nagbinata, nabuhay sa family. Pero hindi nagturo ng goodness of God. Hindi nagturo at pinipipare ang susunod generation. Itong generation na ito ay nabuhay at namatay na walang dinisaypon. Wala siyang training. Wala siyang apprentice. Kaya namatay sa kanyang generation. At itong generation na ito, sabi rito, another generation grow up na hindi na alam kung sino ang Diyos ng Israel. At hindi na rin nila narinig ang gibuhat ng Lord sa Israel. Verse 11, sabay-sabay po nating basahin. Ito ang gagawin ng generation na hindi naturuan ng mga life leader. Ito ang susunod na generation na hindi nakadungog ng pulong sa Ginoo. Ito ang susunod na generation na maghimo ng sala. Kaya nga naman, walay nag-life group sa ilaha. Walang nagpunta sa school. Walang nagpunta sa balay. Inisip lang ang kanyang negosyo. Inisip lang ang kanyang career. Inisip lang ang kanyang asawa. Inisip lang ang kanyang enjoyment. Inisip lang ang kanyang business. Hindi nila inisip ang susunod na generation. Hindi nila pinreach ang Word of God. The Israelites did evil. And the Lord said, madaling maghimo ng sala kung ika'y walay kahatlok sa Ginoo. Madaling maghimo ng sala kung walang nagme-mentor sa imuha. Madaling maghimo ng sala kung walang nag-aalaga sa imong espiritual. Kaya kung ang imong pastor istrikto, magpasalamat ka. Kung ang imong pastor, ang imong ministry heads, life group leaders, mag-check ng imong devotion, magpasalamat ka. Kay mahal niya ang susunod na generation. Kung chine-check ang mga tumatayo, hindi sa kami maarte. Chine-check ang devotion ng mga music ministry. Chine-check ang devotion ng mga life group leaders. Hindi po kami mahigpit. Gusto lang namin i-prepare ang susunod na generation. At sa aming kapanahonan po, mga magulang, mga kapatid, tayo ang pinagpapasahan ng vision ng Lord. Kung walang pastor na visionary, walang nag-i-strategize, walang nag-aaral sa POR, ano bang naabutan natin sa first quarter, ano bang gagawin natin sa second quarter, bakit nawawala yung ating mga nag-a-attend sa ating LDP, ano ba yung dapat nating pag-aralan, ano ba yung dapat nating strategize, kapag walang nag-prepare sa susunod na generation, gagawa po sila ng kasalanan.